Sinugod ng flotilla ng humigit kumulang 100 maliliit na bangkang pangisda ang China, na pinamumunuan ng mga aktivistang Pilipino ang naglayag noong Miyerkules patungo sa isang pinagtatalunang shoal sa South China Sea, kung saan ang Coast Guard ng Beijing at mga pinaghihinalaang barko ng Malaysia ay gumamit ng malalakas na water cannon para atakihin ang mga Pilipinong mangingisda roon. Ang Philippine Coast Guard at Navy ay nagtalaga ng tig-isang patrol ship upang bantayan ang mga aktivista at mangingisda mula sa malayo, na sumakay sa mga bangka na may mga outrigger na kawayan upang igiit ang soberanya ng Maynila sa Scarborough Shoal. 12 ng mga mamamahayag ang sumali sa 3 araw na paglalakbay. Ang mga aktivista at voluntaryo, kabilang ang isang paring Romano-Katoliko, na kabilang sa isang non-government coalition na tinatawag na Atin Ito, Tagalog for This Is Ours, ay nagplanong magpalutang ng maliliit na territorial buoy at mamigay ng mga food packs at panggatong sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa shoal, sabi ng mga organizer, at idinagdag na sila ay handa para sa mga contingencies. Ang aming misyon ay mapayapa batay sa internasyonal na batas at naglalayong igiit ang aming mga karapatan sa soberanya, sabi ni Rafaela David, isang nangungunang organizer. Kami ay maglalayag ng may determinasyon, hindi provokasyon, upang gawing sibilyan ang rehiyon at pangalagaan ang aming integridad ng teritoryo. Noong Disyembre, sinubukan din ng grupo ni David na may mga bangkang kargado ng mga mangingisda na tumulak sa isa pang pinagtatalunang shoal ngunit naputol ang biyahe matapos mabuntot ng isang barko ng China. Sumakay ang mga voluntaryo ni Atin Ito at mga miyembro ng media sa 4 na pangunahing sasakyang dagat sa Matalbas Port sa Masinloc, Zambales para sa ikalawang civilian resupply mission sa West Philippine Sea noong Miyerkules 15 ng Mayo taong 2024, layunin ng civilian convoy na mamigay ng gasolina, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Epektibong sinakop ng China ang Scarborough Shoal, isang hugis at sulok na atol na may malawak na fishing lagoon na napapaligiran ng karamihan sa mga nakalubog na coral outcrops, sa pamamagitan ng pagpapaligid dito ng mga barkong tagapagbantay sa baybayin pagkatapos ng tensyon noong 2012 sa mga barko ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil sa galit sa aksyon ng China, dinala ng gobyerno ng Pilipinas ang mga hindi pagkakaunawaan sa internasyonal na arbitrasyon noong 2013 at higit na nanalo sa pamamagitan ng isang tribunal sa The Hague na nagdesisyon pagkalipas ng 3 taon na ang malawak na pag-angkin ng China batay sa makasaysayang batayan sa abalang dagat ay hindi waisto sa ilalim ng 1982 UN Convention on the Batas ng Dagat. Idineklara ng desisyon ng Scarborough Shoal bilang isang tradisyonal na lugar ng pangingisda para sa mga mangingisdang Chinese, Filipino at Vietnamese. Noong nakaraan, ang mga mangingisda ay nakaangkla sa shoal upang maiwasan ang malalaking alon sa mataas na dagat kapag may bagyo. Tumanggi ang China na lumahok sa arbitrasyon, tinanggihan ang kinalabasan at patuloy na lumalaban dito. 2 linggo na ang nakalilipas, gumamit ng mga water cannon ang Chinese Coast Guard at mga pinaghihinalaang barko ng Malaysia sa Philippine Coast Guard at mga bangkang pangisdaan na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal, na sinira ang parehong sasakyang dagat. Kinundina ng Pilipinas ang aksyon ng Chinese Coast Guard sa shoal, na nasa Southeast Asian Nations Internationally Recognized Exclusive Economic Zone. Sinabi ng Chinese Coast Guard na gumawa sila ng kinakailangang hakbang, matapos labagin ng mga barko ng Pilipinas ang soberanya ng China. Ang Chinese Coast Guard ay muling naglagay ng lumulutang na hadlang sa pasukan sa malawak na fishing lagoon ng shoal. Sinabi ng Philippine Coast Guard, inalis ng Philippine Coast Guard ang isang katulad na hadlang sa nakaraan upang payagan ang mga Pilipino na mangisda doon. Bukod sa Pilipinas at China, sangkot din ang Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan sa mga agawan sa teritoryo. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay nakipagsapalaran din sa mga karagatang malapit sa Vietnam, Malaysia at Indonesia noong nakaraan, na nagdulot ng mga tensyon at protesta. Ngunit ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na may malaking ugnayang pang-ekonomiya sa China ay hindi naging kasing agresibong kritikal laban sa mga lalong mapamilit na aksyon ng Beijing. Ang Pilipinas ay naglabas ng mga video ng mga territorial face-offs nito sa China at nag-imbita ng mga mamamahayag na saksihan ng labanan sa matataas na dagat sa isang diskarte upang makakuha ng internasyonal na suporta, na nagpasiklab ng isang world war sa Beijing.
Ang pagtaas ng dalas ng mga bakbakan sa pagitan ng Pilipinas at China ay humantong sa mga maliliit na banggaan, nasugatan ng mga tauhan ng hukbong pandagat ng Pilipinas at mga nasirang supply boat nitong mga nakaraang buwan. Nagdulot ito ng pangamba na maaaring mauwi sa armadong tunggalian sa pagitan ng China at United States ang mga alitan sa teritoryo, isang matagal ng kaalyado sa kasunduan ng Pilipinas. Ang kamakailang natapos na civilian resupply mission sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, WPS, ay isang major victory, sabi ng nito, non-government organization noong Biyernes. Sa isang pahayag, sinabi ni nito spokesperson Eman Hizon na nakamit ng misyon ang ilan sa mga layunin nito, kabilang ang pagdaraos ng Solidarity at Peace Regatta ng 100 maliliit na bangkang pangisda sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa, paglalagay ng mga simbolikong marker sa loob ng West Philippine Sea, WPS, at pamamahagi ng kabuuang 6,000 litro ng gasolina at 1,000 food packs sa 670 mangingisda. Nakamit ng misyon ng isang malaking tagumpay noong ika-15 ng Mayo nang marating ng advance team nito ang paligid ng Panatag Shoal, sa kabila ng pagharap sa isang napakalaking at labag sa batas na puwersa ng pagharang ng China, matagumpay na naihatid ng advance team ang mga supply sa mga mangingisda sa lugar, sabi ni Hizon. Pinasalamatan niya ang Philippine Coast Guard, PCG, lalo na ang kanilang escort, BRP Bagakay at iba pang katuwang sa gobyerno at pribadong sektor. Ang kanilang mga pagsisikap ay napakahalaga sa pagtiyak ng kaligtasan at tagumpay ng misyong ito, sabi niya. Sa kabilang banda, pinuri ni PCG Commandant, Admiral Ronnie Hill Gavan, ang kanilang mga tauhan para sa kanilang profesionalismo sa panahon ng escort mission. Nag-deploy ang PCG ng 2 sasakyang dagat BRP Bagakay at BRP Panglao para i-escort ang civilian maritime convoy, bukod pa sa aerial asset mula sa PCG Aviation Command na nagsagawa ng maritime surveillance. Tiniyak ng aming mga kalalakihan at kababaihan ang kaligtasan at seguridad ng humigit kumulang 160 na pasahero at tripulante ng FFV John, FFV Agyan, FFV Patty, FFV Bingbing, pati na rin ang mga lokal at dayuhang media partner na nagdokumento ng civilian supply mission sakay ng aming Coast Guard ships, sabi ni Gavan sa isang hiwalay na pahayag. Ang mga tauhan ng PCG na ito, aniya, ay nagsagawa ng pinakamahusay na profesionalismo sa pagsasagawa ng mga hamon sa radyo at itinaguyod ang panuntunan ng batas sa gitna ng mga nagbabantang insidente sa ilang sasakyang pandagat ng China Coast Guard. Bilang kanilang komandan, ipinagmamalaki ko na masaksihan kung paano nanaig ang pinakamahusay na serbisyo ng Coast Guard sa loob ng ating eksklusibong economic zone, sabi niya. Pinuri rin ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang grupo sa tagumpay ng kanilang misyon. Pinupuri namin ang inisyatiba para sa makabuluhang papel nito sa paggigiit ng presensya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sabi ni AFP Public Affairs Office Chief Col. Xerxes Trinidad sa isang mensahe sa mga mamamahayag.